Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Mid-May, mid-month of May na tayo, 2026. Kamusta kayo Virgo? Kuha muna tayo ng panimulang baraha gamit ang oracle. Ano man pong babagsak dito, atin pong ika-clarify. Okay? Virgo energy, ano pong aasahan ng mga taong ito? Ngayong mid-month of May, Virgo, para sa mga Virgo na maaaring makapakinig nito, mensaheng gabay po. Any guidance, advice, message? May tumatalon, add tayo. Virgo energy, guidance po. Ay. Hindi pa rin lahat yan dahil napakarami po. Susubukan natin ito, yung unang bumagsak. Subukan natin, sandali ha, mabaligtad pa. Excited, sandali. Yung pinaka-message po sana para sa mga Virgo. Ayan. Change. Nourishment. At pa tayo. The masculine, na napakasipag, kakabagsak lang. Yan ay pinakakukunin natin ha. Masyadong lalawak yung ating usapan kung lahat ay aking ibabagsak, guys. Okay. So, nourishment. As a Virgo, naturally, you're in the 6th house of nourishment. Connected sa health. Pero hindi po isang health advisor si Moonshot. Siguro ano to? More on change. Ngayon pa lang maaaring nakakaramdam kayo. Unti-unti, may mga pagbabago ba? Pagdating sa inyong mga health or pagdating sa inyong mga overall well-being? Physically, mentally, emotionally, kung saan masculine yung energy, higit kayong tumatatag, lumalakas, nagkakaroon yung power, or maybe yung pinaka-advice dyan pa lang, huwag kakalimutan ang sariling katawan. Kumain din ng masusustansya. Kasi may mga prutas dito. Nakita ko may mga prutas. Sa mas practical, okay, ika-clarify po natin to. Pakita natin sa live. Nourishment. Virgo tayo, guys. Change. Okay. Bakit ito yung bumagsak? Any clarifications po for Virgo? Mid-May. Mid-month of May. Message, agad-agad i-clarify natin ito. Any guidance po para sa isang Virgo na pwedeng makapakinig nito? Para sa'yo, guidance advice? Add lang tayo. Page of Pentacles. Okay, dito pa lang una-una manifestation card, panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na. Ano pa ba yung mga pagbabago na gusto nyong makita sa inyong buhay? Para bang pinaghahanda na kayo ng baraha? Of course, sa part na ito ha, tutulungan daw natin ang ating mga sarili. Ngayon pa lang, parang pinaghahanda kayo. Parang pinaghahanda kayo ng mga situation. Manifest, guys. Siyempre pa, you have to do your part kasi ito yung opportunity. Pero sa true, nasa tao ang gawa, nasa taas ang awa. Ano pa man ang tawag nyo or ano pa man ang inyong mga faith, this is something hindi lang ima-manifest sa mga tala. Pero syempre pa, samahan din ng dasal. At the same time, yung action. Ano yung mga gusto nyong pagbabago na makita sa inyong buhay, life in general, kung saan kayo higit na pwedeng tumatag. So parang nakukuha natin yung energy dito ni Saturn. Yes, masculine. Kanina nabanggit ko rin ito after your sign kasi pabaliktad yung hinarap kong zodiac sign sis. Kanino ba? Libra. Okay. So, anyway, regardless po doon, maalala ko lang si masculine na banggit ko, parang nahahatak natin yung energy ni Saturn or ni Jupiter. Okay. Saturn kasi planet of discipline, guys. So, ngayon pa lang parang dinidisiplina kayo ng ilang sitwasyon or na-disiplina na kayo. Nagdaan si Saturn sa inyong mga 7th house of relationship, partnership nitong mga nakalipas na taon. Parang dyan ng ilan ha. Tayo po ay general reading, Virgo, depende sa kahit pare-pareho kayo ng sign. Syempre pa, magkakaiba ang bawat isa. Okay, pero
For some of you na mga hindi naging madali ang buhay or sektor ng relasyon, buhay mag-asawa, para may mga pagbabago na ba dyan sa part na yan. Pero pinatatag kayo ng ganapan na yan. Higit kayong tumibay. Yes po, hindi nyo pa man yan ma-realize. Or maybe ito yung pinaka-advice. Huwag kayong ma-stuck doon sa situation na hindi na nagwo-work ngayon. Ito yung ngayon. Paangatin nyo yung opportunity para sa inyong sarili na makapag-start kayo ng something. Fresh start. Yes, ganun yung energy changes. Very flexible, adaptable sign kayo, Virgo. This is something hindi nyo kailangan liliman. Mapangahawakan to. Okay, sabay lang. Nang naalagaan nyo rin po ang inyong sarili, ha? Baka, ayan yun eh, nourishment. Patuloy kayo mag-grow sa inyong mga paraan. Ang daming sinabi ni Moonshot. Ito na, si Nine of Wands. Madalas ko tong nare-relate kay Saturn. Si Saturn kasi is all about challenges. At the same time, siya yung tinatawag na planet of discipline. And this time naka-reverse, especially sa relationship ha. Let go, guys. Let go of control, let go of worry. As one of the warriors sa zodiac, let things flow naturally sa inyong buhay-buhay. Si Saturn right now nasa inyo ng mga 8th house. 8th house ang lalim niyan. 8th house of changes, transformation, change, transitions. Sabay kayo sa flow. Okay? And money-making opportunities. Si 8th house connected, financial sector po yan. So, maring may mga pagbabago. Alam ko, mid-month lang naman tayo, pero ang daming na ipaparating ni Moonshot. So, ngayon, maaaring higit kayo nakakaramdam ng may pagka-intense ba? Sa 8th house kasi may pagka-intense, extreme, masculine yung energy, and at the same time, feminine din yan eh. Andiyan din yung puso nyong malambot. Ayan. Balance, guys. I feel lalo pa kung maka-resonate po sa inyo yung ilang challenges nitong mga nagdaang taon. Especially, this time, sana ay piliin nyo naman din ang inyong mga sarili. Okay? Nang hindi kayo na-stock up, let go. Release nyo na yung ilang ganap na alam nyo hindi na makabubuti or hindi na siya nakaka-healthy sa inyong buhay. Okay, gusto nyo yun? Sandali. Ay, tayo. Any guidance mid-month of May? Mid-May tayo. Virgo. Anong kailangan marinig? 2 of Wands. So, travel. Actually, ngayon, meron tayong upcoming new moon. Yes, it will highlighted your 9th house. Mid-month to, around May 16, 17. So, maaaring meron kayong travel. Meron ba? Kahit sa simpleng pagpaplano, ano daw yun, Moonshot? Or why not, pagpapayo, baka, kailangan yung magtanong muna. Or meron kayong kailangan munang ikonsulta. Yes. Maging open kayo dyan, guys. Ang lawak ni 9th house, travel po kasi to. And itong upcoming new moon, guys, it's all about new beginnings or something new ang parating. Or if ever, ang connection nyo sa love man or sa career, negosyo, ano pa man, life in general, tayo po in general message. Anything connected abroad. Okay? Maaaring merong balita or meron ba kayo nilulook forward sa part na yan? Or ngayon pa lang meron kayo inaayos, inaasikaso na dokumento. Yes, travel documents, visa, passport. Again, manifestation card. And ito na, panghawakan nyo na. Pag si 2 of Wands, you can travel the world, guys. Virgo, hindi imposible. Sabi ko nga, parang pinaghahanda kayo, magpalakas raw kayo. Once, masculine yung energy, nakikita rin natin, father figure, bukod kay Saturn, si Jupiter, marahil kailangan kong mabanggit ito sa inyo. Once si Jupiter entered your sign, next year, guys, tama ba? Baka mali si Moonshot. Sandali, double check natin ha. Kasi hindi ko rin totally alam ang galawan ng planeta. Naglilipat-lipat rin yan sila, guys. Hi. Biglang napahay, patawarin po ha.
Medyo nakailang signs na rin kasi tayo today. Double check ko lang, baka mali. Yes, next year na, mag-enter si Jupiter, which is the planet of travel. Marahil kailangan kong mabanggit ito. Or anything international. Okay? Jupiter, the planet of good luck, fortune, wealth, happiness. Guys, ano na? Ang ganda. So, parang ngayon pa lang, kailangan maging healthy, physical, mental, emotional, kumain kayo sa tamang oras, pangalagaan nyo ang inyong mga kalusugan, na hindi something magiging malalim na problema since sabi ko nga, naturally, as a Virgo, you're in the 6th house of health. Okay, pero be ready guys. Ngayon pa lang, ano pa man yung nakikita nyo kayo 6 months, a year from now, hindi imposible na yan po ay marating nyo. Kita nyo, very futuristic yung energy. Stay positive, manifestation card, but you have to let go first. If ever, meron kayong mga ang hirap i-let go ngayon, i-release. Ano yung i-release? Yung ilang, ano ba yung nabanggit ko? Yung hindi na nagsaserve ng purpose sa inyong buhay. Move forward, guys. This is for some na parang stuck up at hindi makasabay sa change. Sa ilang changes. Meron kayong power, guys. Meron kayong strength. Yung masculine energy nyo dyan, paangatin nyo. Ganon yung enerhiya. So, napakalawak po ni 9th house. Maaring, if ever, kayong mga estudyante ngayon na nakakapakinig sa akin, meron ba kayong nilulook forward na travel for education kasi si 9th house din, higher education actually, pero regardless, kahit sa simpleng trainings, or pag-OJT, for some of you, why I feel marahil kailangan kong mabanggit, this is a sign for some na why not go? Let go. Let things flow naturally. Let go of control. Sabay kayo sa mga changes na ito. Basta't alam nyo kung saan kayo, kung mag-alam nyo sa sarili nyo na pwede pa kayong mag-grow, pwede pa kayong merong matutunan, madiscover sa buhay. Go! Ayan. Yes, alam niyo, message ko rin kay Moonchild to. 10 years ago. 10 years ago. Pero ito na. Sige, kahit sa simple lang to, hindi naman kailangan daliban. Mid-month lang to, guys. Mid-month, mag-15 minutes na tayo. Pero, kahit sa simpleng ideya, plano, kahit short trips lang, why not? Paangatin niyan, mid-May of 2026. Gusto ko pang mag-add. Any message? Guidance para sa mga Virgo. Ano pang aasahan nila? Anong parating sa kanila? Mid-May. The Hermit. Okay? So, reversal yung energy. Baka sa inyo mismo ito, if ever may pagka-low-key talaga yung energy, kailangan nyo magpalakas na name-mention ko, pahinga, recharge your batteries, or pwede po ito, someone, father figure, a mentor, counselor, your parents, guardian, sa ilang naipaangat ko sa inyo, sa religion, travel, education, kung may ilang tanong kayo dyan, may ilang concern, of course, kukonsulta kayo. Saan? Sa mga professional. Okay, hindi professional si Moonchild sa part na yan. Pero if ever, may mga gusto pa kayong kaliwanagan na makita, hindi kayo nag-iisa. Okay, meron kayong gabay. Follow up nyo lang if ever travel ba ito, nagkakaroon ba ng delays, or dyan kayo nagkakaroon ng challenge, gamitin po ang boses. Huwag pagdududahan. As a Virgo, your planet ruler is si Mercury. Ito, live na live tayo. Mercury, planet of communication, connection, magtanong, paangatan yung curiosity. Okay. Ayun yung pinaka may iwan ko, guys. Pero ang ganda. Positive possibilities at yung potential ay maganda po. Walang tamis. But una't huli, wag rin pababayaan ng sarili. And focus sa growth. Eyes on the prize. Focus sa mga priorities at sa goal niyo pa sa hinaharap. Ito yung umaangat na guidance advice na marahil kailangan yung marinig mid-May, mid-month of May 2026, Virgo.